Isang martilyong hindi bakal, kundi simbolo ng kapangyarihan ng liderato. Ang martilyo na pagkakaisa. At ngayong 2026 nasa kamay na ito ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero bakit tila kakaiba ang tingin ng mga foreign dignitaries habang nakatingin sa kanya? Tila may halong pagkamangha, tila may bahagyang gulat. Ang iba, tahimik, nangumiti. Dahil pagbitaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang linya ng kanyang talumpati. ASEAN is our ship. Tahimik ang mundo. Walang nagsa-cellphone, tila walang kumukurap, pero pagkatapos ng 3 segundo, palakpakan. Hindi basta palakpak, kundi yung tipo ng palakpak na may respeto. Yung palakpak na sinasabi, this is a leader. The gavel symbolizes the authority and responsibility of the ASEAN Chairmanship, a commitment to unity, cooperation, and shared prosperity among all ASEAN member states. Let us now witness the handing over of the ASEAN Chairmanship from Malaysia to the Republic of the Philippines. Ng Prime Minister ng Malaysia, the Philippines take the helm. Congratulations to the Republic of the Philippines, the ASEAN Chair for 2026. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Mga kababayan, palakpakan muna tayo, palakpakan. Alright, rock and roll to the world. So nakita niyo yung preview mga kumare, kumpare ko, no? Martilyo, pinasa na kay Bongbong Marcos. My goodness! So ito, napakagandang good news nito mga kababayan, pero ito reaction na natin. Maganda ba ito na nangyari? No, na ang ating Pangulong si Marcos Jr. ay napili no, na mapasahan ng martilyo. Parang ano lang parang Miss Universe lang mga boss Parang nangyari sa Miss Universe, Miss Philippines, ang nanalo ng Miss Universe. Alright! Galing, no? So mga babayan, ito napanood nyo yung preview. So panoorin natin mamaya yung full video. So reaction na muna natin tong nangyayari sa Pilipinas. No? Napili itong si Marcos Jr. bilang ambasador Miss Universe. Nako, nakaabudol na naman yata ang Pilipinas Biruin nyo mga Prime Minister, no? Ay napili itong si Marcos Jr. Kasi naging speech siya mga babayan. So nagustuhan ng mga ibang bansa yung impeach, no? Yung speech pala, impeach naman. Mga salita ni Bongbong Marcos. My goodness. Tama kaya ang mga desisyon ng mga ibang bansa na si Marcos Jr. ang pinili bilang maabutan ng martilyo? Okay, reaction na muna natin to. Mga babayan, biruin nyo hindi pa tapos ang problema ng Pilipinas dito sa Pilipinas mismo about sa mga korupsyon. Biruin mo hindi mo lang nag-isip ang mga ibang bansa na siya pa ang piliin. The most corrupt na nga ang Pilipinas, siya pa ang pinili. So ito daw yung may pagbabago, no? Ang magbabago sa Pilipinas ang martilyo. Ano ba ang matutulong ng martilyo na yan? Nako sa speech lang mga babayan talagang magaling si Bongbong Marcos. Kaya nga nung 'di ba naiboto natin si Marcos Jr. dahil sa napakaganda niyang mga speech, 'di ba? Na wala na raw magugutom sa Pilipinas. Tandaan niyo yan, Mark, natandaan mo. 'Di ba? Ganon na nangyari sa pagkapanalo, no, kung bakit napili si Bongbong Marcos na maabutan, no, na mai-transfer sa kanya yung martilyo na yan. Tayo nga 'di ba? Halimbawa ako, ikaw, 'di ba? Yung mga sinabi ni Bongbong Marcos panalo na sa atin dahil nung panahon na siya ay tumatakbong bilang pangulo wala na daw magugutom ng mga Pilipino, 'di ba? Ikaw mismo aabot mo talaga yung martilyo. Doon pa lang nabudol tayo mga kumare. Itong ibang bansa na to, nabudol din. My goodness, bakit naman mga sir? Pinili niyo ang Pilipinas. Ang dami-daming ang dami-daming bansa na maganda ang pamamalakad sa bansa nila. Bakit yung pang Pilipinas nagdaraan po ng dilubyo ang Pilipinas, no? Napakaraming korupsyon, wala pang napapakulong. Milyon, bilyon, trilyon ang nawawala sa pondo ng taong bayan ng Pilipinas. Bakit ang Pilipinas pa ang napili nyo? My goodness. Samantalang si Tatay Digong noon, mga babae, ito kwento natin, no? Kwentuhan tayo. Hindi siya humihingi ng tulong sa ibang bansa para ang Pilipinas ay paunlarin. Hindi ba? Ginamit ni Tatay Digong ang mga pondo
na nakalaan para sa Pilipinas, ginamit niya ng tama kaya napakaraming mga proyekto na natapos. Biruin nyo, di ba? Ilan ba yun? 22,000 plus na classroom na paggawa ni Tatay Digong. Samantalang itong si Bongbong Marcos ay nasa 22 na classroom pa lang na paggawa o mahigit na. Wala pa sa isang tuldok sa nagawa ni Tatay Digong. So nasaan ang hustisya? Kanino ba dapat talaga maibigay ang martilyo na yan? Ha? Si Tatay Digong nasa dahig, dapat doon ibigay yung martilyo na yan eh. Saka walang kwenta yan mga martilyo na yan. Hindi naman makakatulong sa bansa natin yan eh. Hindi ba? Ano yung martilyo na yan? Yung martilyo na yan na hawak ni Bongbong Marcos ay magpapaunlad sa Pilipinas? My goodness. O reaction nga kayo, mag-react nga kayo dyan mga babayan, mga kumare ko. O shoutout sa mga kumare ko dyan na mahilig mag-komento. Nababasa ko yung mga komento nyo. Ang gaganda, pinipin ko pa nga sa aking mga vlog. Hindi ba? Pagandahan tayo ng komento para mabasa ng mga babayan natin. Nakapin ang inyong mga komento. Ano makukomento mo rito, Marge? Nako. Yang martilyo na yan, makakatulong ba sa flood control na mga ghost project? Yang martilyo na yan, makakatulong ba yan para maipakulong ang mga mastermind? Hindi ba? Tuwan-tuwa yung mga tanso eh. Ayan, si Bongbong Marcos. Si President Bongbong Marcos ngayon ay nasa ibang bansa at ay tinatanggap ang martilyo ng pagwawagi sa Miss Universe. Parang Miss Universe lang Hindi nyo na kayo madadaan sa magagandang mga speech, mga boss, no? Nadali na kami ni Bongbong Marcos sa speech niyan dati. Kaya nga naiboto namin nadali yung ibang bansa mga babayan sa magandang speech niya Marcos Jr. Kaya yung martilyo na magpapaunlad sa Pilipinas ay nabigay kay Marcos Jr. My goodness! Hindi ba? Ang bansang Pilipinas ay nagdadaan sa napaka-krisis, no? Krisis na ang pondo ay nawawala. Na hanggang ngayon ay hindi pa naibabalik at wala pang naipapakulong. Sige lang ang sige lang ang hearing, sige ang batikos, kung sino man yung mga mastermind, hanggang ngayon hindi pa man lang din kikita o hindi napaparusahan yung mga mastermind at wala pang nakakapaghimas ng rehas. Alam na nila kung sino ang mastermind, alam na nila kung sino ang may kasalanan, bakit pinagtatakpan pa rin nila? So bakit siya pa rin ang napili na lipatan ng martilyo? Anong klaseng martilyo ba yan? Siya yung magiging pinuno? Lako, lalo nang magiging babagsak ang ekonomiya. My goodness. Sinasabi nila, magandang ekonomiya. Sabi nila, 80% ng mga Pilipino ang pabor na umangat daw ang bansang Pilipinas. Mga bumaliktad na yung mga Pilipino, nag-Marcos Jr. na raw ang boto nila. Sino nagsabi? Yung mga live stream media? Wala nga naniniwala sa live stream media. My goodness. Pagka nag-post nga si Marcos Jr. sa kanilang Facebook account, di ba? Yung kanilang page. Puro mga tawa nga lang yung mga reaction doon. Tapos binubura nila yung mga masasamang komento ng taong bayan sa mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Hindi ba? Kayo na maghusga mga kumare ko, mga kumpare ko. Nakarapat-dapat ba ang Pilipino, no? Na si Marcos Jr. ang tumanggap ng martilyo ng ano bang klaseng martilyo ba yan? Martilyo ba ng demonyo yan? Di ba? Naratawa na lang ako dito sa mga prime minister na to Bakit pinili nyo si Marcos Jr.? Samantalang hindi pa nga tapos yung problema ng flood control. Maniniwala pa sana ako, papalakpakan ko talaga si Marcos Jr. Yung palakpak ko kanina, peke lang yun kung ang Pilipinas ay natupad yung flood control na pinangako ni Bongbong Marcos, maganda tanggapin niya yung martilyo. Kaso wala puro peke yung mga kanyang balita Hindi ba? Lalong bumaha. Dapat ang sabi niya ay wala nang babaha, wala nang magugutom. Nasaan yung pangako na yon? Kaso nadali itong mga prime minister. Nadali na naman sa speech ni Marcos Jr. Hindi na namin kasalanan yan mga boss. Kasalanan nyo na yan. Doon nyo na iabot ang martilyo na yan. Mga boss, ang tanong ko sa inyo, sa mga prime minister, makakatulong ba yan sa Pilipinas, yung martilyo na yan? May papakulong ba namin ang mga demonyong kawatan na umubos ng kaban ng bayan, yung mga trilyon, bilyon na ninakaw ng mga demonyo? Makakatulong ba yan? Isang ano ba yan mga boss? Isang pukpok ba ng martilyo na binigay nyo kay Marcos Jr. mapapakulong ba namin yung mga kawatan? Ang tatanong lang kami. Tanong lang. Marge, magkomento ka, tanungin nyo din. Hindi ko alam kung sino sasagot sa tanong natin Tanongin natin. Baka malay nyo may makasagot.
Isang pukpuk ba yan, maipapakulong ba yung Diskaya? Isang pukpuk ba yan ay mapapakulong si Saldico at Romualdez? Iwi mo yan dito, Marcos Jr., President Bongbong Marcos. Iwi mo sa Pilipinas yung martilyong napagwigian mo sa Miss Universe. Ipukpuk mo rito yan sa Pilipinas para maipakulong ba rito si Saldico, yung pisan mo. Tingnan natin mga babae na baka iwi ni President Bongbong Marcos ang martilyo na yan at para maipakulong yung kanyang pinsan at yung iba pang mga congressman na talaga naman ay talamak, no? At talagang may kasalanan. Hanggang ngayon, meeting pa sila ng meeting, hearing pa rin ng hearing. Alam na kung sino ang masteran. Hanggang ngayon, wala pang napapakulong. Ginagawa lang tayo mga gago nito. Di ba? Ang lalaki ng mga sweldo, 200,000, 300,000, sweldo nila monthly. Di ba? Iba pa yung mga kickback nila. Tapos sige lang ang hearing. Ipakulong nyo na kung sino ipakulong. Ito, sa akin lang to, Sir Bongbong Marcos, no? Tinanggap mo man yung martilyo na yan, no? Sana maipukpuk mo rito yan sa Pilipinas para lahat ng may mga kasalanan na sinasabi mo ay maipakulong natin. Papakalapakan ka talaga ng mga marami at milyon ng mga Pilipino. Sureball po yan, sir. Gamitin mo yung martilyo mo na yan, na martilyo ni Hook. Martilyo ni Hook yata yan, mga boss, no? Para ang Pilipinas ay gumanda. Magkaroon ng flood control na talaga ng mga hindi ghost project. Magkaroon ng daan na hindi lubak-lubak at ay talaga namang hindi na sinisira kahit buo pa. Dapat yung martilyo na yan gamitin mo sa tama. Kung sa'yo man na ikaw man ay nagwagi sa Miss Universe, Mr. President Bongbong Marcos, gamitin mo yan sa tama dahil yung mga nananalo sa Miss Universe na mga corona nila ay ginagamit nila yan sa tama, hindi yan sa pagkukorap. At walang pinapanigan niya na mga pinsan o mga kaibigan. Hindi ba? Grabe, no? Yun ang nakakalungkot, mga kumare ko. Pabor ba kayo na ang Pilipinas ang nakatanggap ng martilyo ni Hook? O kailangan bang isoli yan ni Bongbong Marcos dahil hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng martilyo dahil isa tayo sa pangatlo sa mga most corrupt sa bansa? Hindi ba? Itong mga Asian na to, yung mga prime minister na to, hindi nyo ba alam na pangatlo kami, ang Pilipinas sa most corrupt sa Asia? Panoorin nyo to. Baka sabihin nyo, fake news to panoorin nyo muna to. Palubog na yung Pilipinas, tulog ka pa rin. Sa loob lang ng 3 years, inumin, tayo na pinakamabilis pagdating sa robbery. Walang binatbat sa atin sa bilis, kahit yung mga ibang country. Nasa atin na yung new world record, the fastest corruption in history. Tapos proud pa sila. Ganyan sila katatanga. Ang moto ni Bongbong, pababagsakin ko yung Pilipinas, manood ka. Ben, wag mo nang banatan si Bongbong, love namin siya Mga bobo! Una sa lahat maligo muna kayo. Vlog kayo ng vlog, di naman kayo naliligo. Tapos matulog kayo. Para bukas, pagising nyo, bibitayin ko kayo. Magbabawas tayo ng tanga sa mundo. Isipin nyo, isang malaking bus yung Pilipinas na umaandar sa kalye. Bago si Bongbong tanga yung driver ng bus tapos nabangga niya yung poste. Sino sisisihin nyo? Si Bongbong tanga na nagdadrive ng bus o yung poste? Siyempre yung poste! Mga bobo, mga kamote! Ganyan sila katanga, ganyan sila kapraning. Buti pa yung sakit, kayang gamutin. Pero yung tanga, kahit salaksakan mo ng sangkatutak na gamot, hindi nagagaling. Buti pa yung Vice President namin, ganda-ganda. Matalino, maganda po. Di katulad nito, mukhang tanga, inutil, bobo, walang silbi. Katabi niya na yung magnanakaw, hindi pa inuuli. Paano? Isa rin siyang magnanakaw Ben, O bakit? Pangit. parang awa mo na, tigilan mo na kami. Maligo muna kayo para matigil na to. Hanggat di kayo naliligo, hindi kami titigil dito. Kaya yung mga ulo nyong walang laman, di na nadadampian ng sabon, nakatubig Tapos yung mga suot nyong I love BBM nung eleksyon pa yata yan Kaya nililibag na pati mga utak nyo Bingo! Yan. Mga boss, mga prime minister, mga presidente ng ibang bansa. Hindi nyo ba ata alam yung balita na yan na kaming mga Pilipino ay pangatlo na sa most corrupt? Di ba?
Bawiin nyo yan. Baka meron pa kayong pagkakataon na bawiin yung martilyo ni Hook at ibigay nyo sa ibang bansa na mas maunlad, na hindi maraming, na hindi corrupt, no? Kami pa ang napili nyo, nadali ho kayo sa magandang bukang bibig ni President Bongbong Marcos. Kasi nga ho kami mga Pilipino, nadali na ho kami sa magandang mga salita niyan. O yung salita na hindi pa nakarating dito ang ICC. O, di ba? Ano niya? Nakarating. Sino pa maniniwala? Doon sa kay OGC, walang mga baril na makakapasok sa loob. May nakapasok. Sino pa maniniwala ho sa kanya, mga boss? Di ba? Ang sabi niya, wala na magugutom ng mga Pilipino. May nagugutom naman. Ang sabi niya, magkakaroon ng 20 pesos na bigas sa buong Pilipinas. Piling-pili lang din naman. Makakabili ka nga ng 20 pesos na bigas, ay hindi naman makakain, maraming bokbok. Di ba? Diyos ko. Ay, may naniniwala pa rin sa kanya mga babayan. Siguro mga, sa aking analyze mga babayan, mga 5% ng mga Pilipinos ang naniniwala na si Bongbong Marcos ay nakapagbigay ng kaunlaran sa Pilipinas. Ako? Wala namang katakataka di ba? Na si Tatay Digong lang talaga ang nakagawa ng pinakamaganda sa ating bansang Pilipinas. Sa ayaw at sa gusto ng mga demonyong kawatan na si Tatay Digong lang ang best president na sa nangyari sa bansang Pilipinas. Si Tatay Digong lang. Yung mga kawatan lang naman talaga nagsasabi na si Tatay Digong ang worst president, no, ang pinaka-jablo. Tatay namin na si Tatay Digong jablo pero inubo sa mga kawatan. Yun ang gusto namin. Ayaw namin yung mga tabi-tabingi lang yung uso, puro pangako, puro mga salita, puro mga fake news lang mga sinasabi. Ayaw namin yan. Gusto namin matakaw, hindi matapang. Gusto namin may sungay, na gano'n, gusto namin may buntot. Gusto namin yung may isang salita, pag sinabing tumigil ka. Ganyan ang aming Tatay Digong. Di ba? Kailan na natin maibabalik ang Duterte? Malapit na mga kumare ko, 2028. Ngayon pa lang, nagkakampanya na ako ha. Yung mga solid dyan, mga kumare ko dyan, na talagang solid tayo kay BP Sara ha. Malay nyo, baka hindi na tumabot ng 2028, hindi tayo mahihirapan. Si Bongbong Marcos ay bumaba. Kasi may hula yan eh. May hula daw dyan na hindi naabutin ng 2028 siya Bongbong Marcos. Oy, sino ba yung hula na yan? Diba? Hula lang yan mga babayan. Ay, malay nyo magkatotoo. At dahil baka magalit na ang Diyos na ang Pilipinas ay sobrang nahihirapan, tanggalin na ang mga demonyong kawatan na nakaupo sa bansang Pilipinas. My goodness. So ganito, panoorin natin mga babayan itong full video. Okay? Panoorin nyo, kayo na mag-analyze, mag-komentaryo kayo dyan sa ating video. Comment nyo dyan kung ano makukomento no, tulad ng kinokomentaryohan natin. Pwede rin ho kayo mag-komentaryo, i-comment nyo dyan sa baba at mababasa ng ibang kababayan natin. Mababasa ko kung anong komentaryo mo dyan na tama ba ang Pangulo ng Pilipinas ang nakatanggap ng martilyo ni Hook. Okay? At tama ba na ang martilyo na pag inawin ni Bongbong Marcos ay mapapakulong niya ang kanyang pinsan at mapapakulong yung mga demonyong kawatan? Ano maitutulong sa bansa natin ang martilyo na yan? Okay? Ano, sa palagay mo, ikaw nga sir, ma'am, madam, ikaw nga. Huwag ka na tumingin doon, gaganong-ganong kape. Ikaw kausap ko. Madam, sir, ano makukomento mo sa bidyong ito? At kung nagustuhan mo itong ating vlog, don't forget to like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na dyan. Pinutin mo lang yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga video araw-araw. Pag hindi binato sa inyo ng YouTube ang ating mga video, kalkalin mo na lang. Siyempre, dapat lagi kayo nakasuporta. Shoutout sa aking mga kumare, mga bagong subscriber natin dyan. Lagi nakalike, pag video pa nakalike na, tapos nakakomentaryo na kaagad. Kailangan ko yung mga komento nyo, mga kumare ko. Siyempre, share mo sa ating mga kumare na busy, naglalaba. Okay? O, panoorin yung full video. Hintayin ko komento mo. Love ya! Martilyo ipinasa na kay PBBM. Mga presidente at prime ministers napatigil. Let us now witness the handing over of the ASEAN Chairmanship of Malaysia to the Republic of the Philippines. It is in this spirit that I warmly invite you all, the Philippines, the collective resolve let us navigate into our future together. Maraming salamat. Hindi mo to mapapaniwalaan. Sa gitna ng makulay na entablado ng ASEAN Summit, isang sandali ang nagpatigil sa mga lider ng buong mundo. Tila tahimik ang bulwagan. Lahat nakatitig at nang bitawan ang mga salitang iyon ni Pangulong Bongbong Marcos. May nangyari. Pero teka, bago yun, may isang simbolo muna na ipinasa. Ladies and gentlemen, the handing over of the ASEAN Chairmanship. Sabay abot ng martilyo. We now invite His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, to join the Prime Minister of Malaysia on stage for the handing over of the ASEAN Chairmanship.
Isang martilyong hindi bakal, kundi simbolo ng kapangyarihan ng liderato. Ang martilyo na pagkakaisa. At ngayong 2026 na sa kamay na ito ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero bakit tila kakaiba ang tingin ng mga foreign dignitaries habang nakatingin sa kanya? Tila may halong pagkamangha, tila may bahagyang gulat. Ang iba, tahimik, nangumiti. Dahil pagbitaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang linya ng kanyang talumpati, ASEAN is our ship. Tahimik ang mundo, walang nagsa-cellphone, tila walang kumukurap, pero pagkatapos ng 3 segundo, palakpakan. Hindi basta palakpak, kundi yung tipo ng palakpak na may respeto, yung palakpak na sinasabi, this is a leader. The gavel symbolizes the authority and responsibility of the ASEAN Chairmanship, a commitment to unity, cooperation, and shared prosperity among all ASEAN member states. Let us now witness the handing over of the ASEAN Chairmanship from Malaysia to the Republic of the Philippines. Ng Prime Minister ng Malaysia, the Philippines take the helm. Congratulations to the Republic of the Philippines, the ASEAN Chair for 2026. Pero ito ang hindi mo alam, may mga world leaders na nag-aabang sa speech ni PBBM. Bakit? Dahil ito na raw ang defining moment kung saan muling ipapakita ng Pilipinas ang lakas nito sa rehiyon. Hindi siya umarte bilang tagasunod, siya mismo ang timonero. The Honorable Dato Seri Anwar Bin Ibrahim, fellow ASEAN leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen, let me begin by congratulating Prime Minister Anwar Ibrahim for a successful trip of ASEAN and for advancing ASEAN's broader agenda under the theme inclusivity and sustainability. This year, Malaysia steered ASEAN with clarity and conviction. I commend not only Your Excellency's leadership, but also the steady hands and warm hospitality of the government of Malaysia. You have shown us that ASEAN makes the greatest stride when vision is met with pragmatism. As your chairship concludes, the Philippines is honored to take on the responsibility of leading ASEAN from 2026. We are committed to carrying forward your momentum and to implement on its first year the ASEAN Community Vision 2045 with purpose and resolve. Likewise, remain dedicated to facilitating the further integration of Timor-Leste into the ASEAN family. At dito nagsimula ang tila pagkabigla ng mga banyagang pinuno. Habang nagpapatuloy si Pangulong Bongbong Marcos, we will continue to fortify our peace and security anchor. The Philippines will continue to fortify our peace and security anchor, strengthen our prosperity corridors, and advance people empowerment. These main priorities will serve as our compass, guiding ASEAN towards a future where peace, prosperity, and people remain at the heart of all that we say and all that we do. With the Philippines at the helm, we will continue to ensure that ASEAN and ASEAN-led mechanisms and processes remain central. We, as ASEAN, stand firm as the institution that serves as the driving force behind the region's evolving landscape. Our goal is not to diverge from past journeys, but to build upon the collective work of our predecessors. As we pledge our sustained commitment as chair, we likewise hope our vision will be shared amongst all ASEAN member states, the Secretariat, and all our external partners. It is in this spirit that I warmly invite you all to the Philippines, that collective resolve, let us navigate into our future together. Maraming salamat. Thank you, Your Excellency, for your inspiring remark. Hindi lang siya nagsasalita, may konviksyon, may timpla ng dignidad at tapang, at bawat linya parang pako na tumatama sa tabla ng kasaysayan. Pero ang mas nakakagulat, hindi lang mga Pinoy ang pumapalakpak, kundi ang mga lider mismo ng ibang bansa. Therefore, ang mensahe niya ay hindi lang para sa ASEAN, kundi para sa buong mundo na ang Pilipinas ay handa ng mamuno muli. Matapos ang talumpati, bumalik sa kanyang upuan ng mga pinuno, pero tila ang bulong ng isa, that was a powerful speech. At tila sinasabi ng iba, the Philippines is back. At sa sandaling iyon, ang paghawak ng martilyo, hindi lang ito simbolo ng chairmanship. Ito ang tunog ng bagong yugto, isang martilyong babasag sa dating pananaw ng mundo tungkol sa atin. Kaya kung akala mo simpleng turnover lang ito, maling akala. Ito ang pagsisimula ng bagong kwento ng ASEAN at sa unahan ng barko nakatayo ang Pilipinas. Martilyo ipinasa na. Ngayon tingnan natin kung paano ito gagamitin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat
sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.